Paano mag-alaga ng bagong silang ng mga biik? So itong video na to ay para sa inyong mga solid mahaltians na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa akin. So by the way, itong video nga pala na ito is nire-upload ko lang dahil nagvo-voice record lang ako ngayon at wala ako sa Mindoro dahil nandito po ako ngayon sa Manila. Kahit nandito tayo sa Manila, is magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng content at para makatulong sa mga kapwa natin na hog racer. So without further ado, intro muna tayo. Let's go! Kahit na marami kamalasan ang abutin kunin ang mobile phone makinig ka lang ng music at shake it, shake it, shake, shake, shake it. Let's go! Kamusta mahal dyan? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano alagaan ang bagong silang na biik para masigurong malusog at mabilis silang lumaki. Number 1, pagpapainit ng biik or temperature control. Bakit mahalaga ito? Ang mga biik ay madaling ginawin, kaya dapat panatilihin ang tamang temperatura sa unang linggo. Siguraduhin natin na nasa 32 to 35 Celsius ito, Dahil pag nilamigan ng mga biik, panigurado is magdudumi talaga yan ng mga malalambot na dumi. Paggamit ng heat or lamp or brooder. Pagsasaayos ng kulungan para hindi malamigan. So, napaka-importante ng mga ito, guys, or mahal chance. Kasi talagang sa unang linggo ng mga biik is napaka-sensitive talaga ng katawan nila. At ito yung mga tips na pwede natin gawin sa kanila. Maglagay ng heat lamp or yung mga bombilyo na mainit, yung kulay dilaw, kadalasan ginagamit din sa mga 45 days ng mga or rice hull bedding. Pwede rin yun para mas makainit sa kanila. Iwasan ang matinding init na maaaring magdulot ng stress. So, kailangan 32 to 35 Celsius lang. So, yun ang kailangan natin gawin, guys. Tandaan natin, yung una is pagpapainit sa mga alaga nating biik. Tandaan natin, yung unang linggo, sa unang linggo na yun nakasalalay ang paglaki ng mga biik. Pangalawa, unang gatas ng inahin or yung tinatawag na colostrum feeding. Bakit mahalaga ito? Ang unang gatas o colostrum ay may antibodies na nagpapalakas ng resistensya ng biik. Kaya napaka-importante talaga, mahal chance, na nasisiguro natin na nakakainom or nakakadede ang mga biik sa inahin nilang baboy. Kung sakaling mahina o hindi makasuso, ipakita ang pagpapainom gamit ang syringe or feeding bottle. So, kailangan natin suportahan yung mga biik natin. Hindi lang tayo basta-basta na ahayaan lang natin sila sa inahin nila kasi malaking magiging epekto nito at pwedeng manghina talaga yung alaga nating biik, pag hindi siya nakakadede na sa inahin niya at pwede yun mag-cause ng kanyang pagkamatay. As in, mapapansin nyo yan, guys, based din sa experience namin, na talagang umihina talaga yung biik, lalo na't hindi siya nakakasuso ng sapat na gatas sa kanyang inahin. Siguraduhin na lahat ng biik ay makakadede sa loob ng unang 6 hanggang 12 oras. Kung mahina ang isang biik, bigyan ng extra colostrum mula sa ibang inahin o supplement. So yan, pwede tayong gumamit ng mga supplement dyan. Pero, pinaka-the best pa rin talaga, kailangan mapadede natin or mapasuso natin ang biik sa kanyang inahin. Number 3, pagputol ng ngipin or pangil at buntot or teeth and tail clipping. Bakit ginagawa ito? Pinipigilan ang pagkamot at pagsakit ng ngipin habang dumidede ang biik. Iniiwasan ang pagkakagatan ng mga biik na maaaring magdulot ng sugat. Yes, kung mapapansin nyo yung mga biik masyadong playful at pwede silang magkagatang magkakapatid. Paggamit ng sterilized nail cutter or special clippers, yan po yung mga una nating ginagamit sa pagputol ng pangil ng mga biik at ang kanilang buntot. At ito naman yung tips na pwede nating gawin. Gawin ito sa loob ng 1 hanggang 3 araw mula ng kapanganakan. So kami, ginagawa namin, guys, pagkapanganak pa lang, is pinuputulan ko na ng pangil. And then pag pangatlong araw, yung buntot na. And then, gamitin ang tamang tools para maiwasan ang infection. And yun na nga, mag-sterilize din. Napaka-importante nun. At ang pang-apat naman, pagpapainom ng iron supplement. Bakit kailangan ng iron supplement ng mga biik? Ang biik ay pinapanganak na may mababang iron level. Kaya prone sa anemia. So, yun ang importansya ng pagtuturok natin ng iron sa mga biik. So, hindi lang siya basta-basta supplement or gamot na basta lang natin tinuturok. Pagtuturok ng iron or supplement, ayan. Ang tips natin dito, bigyan ng iron injection ng 1 to 2 ml sa loob ng unang 3 araw.
Pwede rin gumamit ng iron-rich soil bilang natural supplement. So, yun yung mga kailangan natin gawin. At number 5, tamang pagpapakain at tubig. Ano ang dapat ibigay? Sa unang linggo, gatas lang muna mula sa inahin. Simulang ipakilala ang creep feed sa 7 hanggang 10 araw. At ito naman ang tips natin. Maglagay ng malinis na tubig sa mababaw na lagayan. Huwag bigla ang palitan ang pagkain para maiwasan ang diarrhea. So, hindi basta-basta tayo nagpapalit, even kahit na mga medyo malalaki na, hindi rin tayo biglaan na nagpapalit bigla ng pagkain nila kasi nga, pwede sila magtae. Yun na yun, yung diarrhea. At ayan na nga mga mahal tiyans, sundin ang mga tips na ito para masigurong malusog at malakas ang inyong mga biik. Kung may tanong kayo, i-comment nyo lang sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video. Salamat and happy farming mahal tiyans. So hanggang sa susunod na video ulit. Bye! Day na naman para sa atin. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pupurgayin yung mga alaga nating biik. And additional din dyan is papakita ko sa inyo yung updates sa ating mga inahing baboy. But guys, sa part nito, minabuti ko na lang mag-voice over kasi nga, ang iingay ng mga alaga nating biik dahil excited na silang kumain. And take note guys, no, gutom na talaga sila ng time niyan dahil nga, hindi ko sila gaano pinakain ng umaga. Mabalik naman tayo sa topic natin about sa pagpupurga ko sa mga alaga kong biik. So dito guys, gumamit ako ng ivermectin na sachet para ihalo sa tubig. And then i-mix ko yun para talaga maging equal ang mapupunta sa mga alaga nating biik or yung maiinom nila. So sa pagpe-prepare nito guys is kailangan lang natin ng konting tiyaga, no, dahil medyo nakakadagdag din sa trabaho dahil kailangan natin mag-give ng tubig. Tapos ihalo yung ivermectin. Tapos syempre hayaan mo natin na malusaw talaga yung powder niya para pag nahalo natin, pwede natin ihalo sa mga pakain natin, sa mga alaga natin biik. Dito mahilig din kayo. Yan. So guys, ngayon lang sila tumahimik. Gutom na gutom sila guys. Kaya gustong-gusto nilang kumain kahit na iba yung lasa ng ng pampurga. Kasi guys, pag yan, pinurga nyo yung mga baboy nyo, mapa-bake man yan or inahin. Pag pinurga nyo sila na busog sila, nakakain sila ng madami ng umaga, guys, huwag kayong umasa na uubusin nila yung pagkain nila na ibibigay nyo. Kasi ayaw nila yung lasa ng pampurga. Hindi nila uubusin yung yung gamot. So yun ang advantage guys pag ginugutom niyo na muna yung mga bake ninyo. Kaya pag nagpupurga talaga ako guys, hindi ako yung nagpapakain ng baboy. Minsan pa nga talagang buong araw di ko pakakainin. Bawa ngayon nagpakain ako yung hapon. Kinabukasan ng umaga guys, di ko sila pakakainin, tubig lang. Para pinakain sila ng hapon na ganitong oras, gutom na gutom sila guys, wala silang choice kundi kumain kasi gutom na gutom sila. Unlike pag busog sila guys, di talaga nila ubusin yung pagkain nila lalo pag mayroong pampurga na ganyan. Kasi di ba okay na okay, lakas silang kumain. So ngayon guys, magdadagdag na ako ng feeds kasi ubusan nila pati yung tubig ubos nila. So, ganun gawin natin guys pag nagpupurga kayo ng mga baboy nyo. Mapa-partner man yan or biik, inahin. Gutumin nyo muna talaga sila guys. Huwag kayong matakot na magutom sila. Kasi dati guys, experience ko na guys, mga partner ko dati, malalaki talaga. Pinurga ko sila na pinakain ko ng umaga. So, at the end, hindi talaga nila inubos yung pagkain nila guys. So, sayang. Nakakapanghinayang kasi magkano rin ang pagkain ng mga baboy tapos hindi nila uubusin.